So yung tambucho, palitan nyo na rin. Mabilis ang gawa na lang kasi bukas, alis na kami. So alright mga C1 Nation, yun si Tupad. Nasa operating room natin ngayon. So anong ginagawa kay Tupad? Siyempre, papayag ba tayo na hindi nakatambucho yan? Mag-i-endurance tayo eh. Kailangan natin marinig yung sarili nating motor. At, boss Arch yan. Kahit anong motor yan, mas dumaan dito yan, dapat natin i-delay yan. So ginagawa na nila ron. Dito muna tayo para hindi tayo makaistorbo. Medyo madali dahil ilang araw na lang, Ironman na. So alright, ito na yung hinihintay ng lahat. Ang ating B4S, si Tupad. Kakalkalin na natin, papakialaman na natin. So far, ang ginalaw ko pa lang dito dahil bago-bago pa lang siya, naglagay tayo ng 360 camera para dun sa mga hyper footages natin. And also, yan, ACCS na phone holder tsaka USB charger. Kasi ayoko gamitin yun nandito para isaksak sa phone ko. Ito yan, oh, parang quad lock. Keso, ang quad lock, 2 plus, 3 plus, 4,000, 5,000. Ito, less than 500 lang. Kasama na yung damper. Yan. Okay. Ngayon, may kasama na yung pandikit. Pero kung maselan kayo, pwede nyo naman i-mix and match. Bili kayo ng casing ng quad lock. Diba? Tara. Tawagin nyo na si Master. Pero bago yon, tignan nyo muna ano yung makikakabit naming ilaw. So alright mga C1 Nation, Boss Ironman na at nakita nyo naman dumating sa buhay natin si Tupad at ito ay all stock na motor at syempre kung babiyahe tayo, mahirap bumiyahe ng walang auxiliary lights at mahirap mag-mount ng auxiliary lights kung walang crash guard. At ang problema namin dito, kay Tupad, is ilang araw na lang Boss Ironman na at di talaga aabot kung o-order pa ako ng mga accessories para ikabit sa motor. Fortunately, dito sa 01 Moto, padiskarte tayo. Kaya gumawa tayo ng paraan para sa ating multistrada. Bakit? May pillion tayo ngayong Boss Ironman. Siyempre, para mas komportable at hindi siya masyado sasandal sa likuran natin, naglagay tayo ng smoke box dun sa likuran. So next na ginawa naman namin dun, gamit yung workshop namin is, ito, crash guard. Yes. So kami gumawa nito, kami nagpintura nito. Hindi namin to usually ginagawa, pero kaya namin gawin. So bakit namin hindi ginagawa masyado to? Kasi nga naman, kung magko-custom ho kami ng crash guard, kaya naman ho. Kaso, matagal na gawaan. Pero dito kay Tupad, 4 na araw lang ginawa nila tong custom crash guard ko na to para meron tayong kabitan ng ating mga auxiliary lights. So ito yung crash guard natin, no? Yung pinaka-importanting part kung ba't tayo nandito ngayon. Auxiliary lights. So, meron tayong 3 auxiliary lights na gagamitin kay Tupad. Siyempre, unang-una ito. Boom! Diba? Laki, oh. So, ito yung unang-una nating ilaw. Sinlaki siya ng Gold Runaway. Pero, yung power, alam ko mas okay to. At alam ko, may mga kasama na tong bracket at switch. So, ready na to ikabit. Kasi alam ko, meron tong high beam, low beam, at blinker mode. At ito yung sukat na sukat dun sa size ng motor natin. At siyempre, directional lights, yung cornering lights natin. Siyempre, pag bumabanking tayo sa madilim, hindi natin makita yun nandito sa pinakakanan. So, kailangan natin ng cornering lights, yung nakaliko, para kita natin yung bangkingan at di tayo malaglag. Meron tayo ritong, yan, no? Another set ng parang Gold Runaway. Yeah! Okay, so ganito kalaki yan, no? Sama na rin po yung harness, switch, at balas. May balas. So, ganito siya kalaki. Anong feature nito? Nagbiblink ko itong ilaw na to, pero hindi nagpapalit yung color mode. Bakit? Kasi meron siyang ganito. Yan. So, kung gusto mo ng puti, pwede to. Kung gusto mo ng all-weather, yan. Pwede to. Tapos, pag binili nyo itong ilaw na to, sama na po yan dito. So, yan na yung directional lights natin. Boss Arch, may isa pang box. Parang kulang. Well, ito naman yung ilaw natin pag nasa bayan-bayan na tayo. Bakit? Ako nga mismo, si Boss Arch, ang lagi sinasabi, pag gumamit tayo auxiliary lights na malalakas natin, make it to a point na huwag naman tayong manilaw, di ba? Kaya meron ako iba-ibang klase ng ilaw para sa iba-ibang klaseng lugar. So, ito yung pang city driving natin pag malapit tayo sa mga checkpoint sa Boss Ironman para medyo mahina-hina pero hindi ganun kadilim. So, meron tayo ritong Shield X5. So, ito yung ilaw namin ngayon na bago from Shield na meron na siyang heatsink. Itong casing na to, hindi yan forma, heatsink yan. Bakit? Umiinit po kasi itong ilaw na to. Bakit siya umiinit? Malakas nga ho kasi 80 watts. So, yun yung purpose nito. At ang maganda rito sa ilaw na to, di ba yung ibang ilaw ganito lang ang posisyon? Ang maganda rito sa Shield, pwede mo siyang ikot ng ganyan, ganyan, ganyan,
Ang ganyan. Depende sa'yo kung paano mo i-mount. Kasi meron siyang mga butas all sides. So, it's up to you kung paano mo siya i-mount. And, ang maganda rito sa shield na to, pag bumili ka nito, off the shelf, kasama na yung mga bracket for installation. Isang set na yan, 1 and 2. And, kasama na rin po yung waterproof harness with the blinker. And, ito pa malupit sa shield. May balas na, may fuse pa, wireless Bluetooth pa yung switch. At ang nakakatawa dito, pag bumili ka, nakunak ng teteng. Hindi na nahiya, pati tools sinama. Kaya pag kayo bumili nito at sinabi nyo hindi nyo pa rin ma-install, ay, naku Diyos ko Lord, may problema tayo. So yan yung tatlong ilaw na gagamitin natin para sa ating Ducati Multistrada na si Tupad. So magsasabi lang uli ako ng warning sa mga kasamahan nating maglalaro na mag-ingat po tayo sa paggamit ng ating auxiliary lights at make sure na ibaba natin pag meron tayong kasalubong. Para let's give the courtesy back to them kasi hindi rin naman natin yung gusto yung pakiramdam na tayo yung sinisila. So tara, samahan nyo ako. Pa-install na natin to, tapos syempre, testing na. Okay guys, alam nyo na gagawin nyo rito ha. So ito na yung gamit natin, yung crash guard, ilang araw na natin ginagawa yan, yung ilaw. So pasok na to, lahat. Wiring, bantayan nyo, hindi basta-basta ang wiring nito. At lalo na baka malobat ako. Pag nalobat to, hindi na to aandar. Magloloko to. Bantayan nyo ha, lalo na baka mag-tap. Baka magdikit-dikit yan. Tapos, syempre, bilangin nyo yung tornilyong kakalasin nyo. Bawal sumobra, bawal kumonte. Kakaltas ko sa inyo yan. Tapos, so yung tambucho, palitan nyo na rin. Mabilis ang gawa na lang kasi bukas, alis na kami. Ganyan kami mag-Ironman eh. Okay guys, so galingan nyo rito ha. Pakita natin sa buong Pilipinas anong kaya natin gawin sa loob ng maiksing panahon para sa Ironman. Ha? Game! Ito yung pinagawa ko sa top box bracket niya. Kaya pwede naman tayong bumili. Ang problema, hindi naaabot kasi nga ilang araw na lang eh, di ba? Sinukat na namin ito, naka-bend all the way. Yan. So, 4 na butas para sa ating smoke box. Ayun. So, ito yung box natin. So, Boss Arch, ba't ka may box? Endurance lang hindi naman long ride hindi naman to tour. Bakit ka mo? May angkas kasi tayo ngayon. So, kailangan, pag may angkas, ang maganda kasi, may sandalan. Matagal ko nang gamit tong brand na to. Marami naman nagkalat dyan, pero syempre, kanya-kanyang preferences yan. So, ito yung design na napili ko nung sa akin. Yan! Sapa. So, ito ay alloy box by Smoke Zeus. Ano naman, oh? Yan ang detalye. Ang pasarap sandalan. Ano to? So, may QR code. Ito may QR code. So, pag sinut nyo to, saan kaya pupunta? Oy! Okay, you are now qualified to join Smoke Zeus V2 Buy and Win Season 3. Okay. So, pag pinalo mo, magkakaroon ka ng keep the receipt, keep the QR tag, must be visible. Ito yun. So, pag bumili kayo ng box, ingatan nyo to. Dahil may chance kayong manalo ng kung ano-anong pamimigay ng Smoke. Ang galing. Hindi ko alam yun, Tali ka rito. Ayan. Punta ka sa likod. Maraming bibili ng box doon, Pakita ka lang doon, Alright. Ito yung sinasabi ko. Majority ng nagbabox is for the storage. Pero yung iba, kaya nga majority, so may minority, yung sandalan ang hinahabol. Solid kasi talaga ito, sukat to sa likod yan. Galing ng mga nakaisip nito. Good job. Okay. Kasi yung idea ng crash guard na napili namin, pang before rally. Ayan, Yes, sir. Diba? So, hindi lang puro tambutso rito. Hindi lang puro maintenance. Diba? Sige, tol. Kabit nyo na yung master. Matapos na yan. Sabi. Tampitik naman dyan. Para sa Ironman. Master, bukas, after ng build, double check mo yan. Kung pwedeng ilak na nyo. Ngayon, okay na maluluwag yan. This nga.
Bakapan mo kaya ng nut? 13. 13, pagkasgasan yung tornilyo. 13 nga, ang kulit ng... Tapos ito, yung isa. Pangtong Philippines. Ito talaga sa ito. Perfect! Parang ang gabi parang Yan ang siya pa. On motorcycle models is not specified may violate federal law. Tagalogin mo? May violation daw. Ito malapit ako. Bahala kayo sa buhay mo. Kapit niyo yan. Tahimik. Tahimik ka. Hello. So okay, medyo ginabi na kami. Bukas na kami mag-wiring, hindi na namin kaya, natutulog na kami, alas 11 na. Pero bukas, ang alis naman ng motor na to is lunchtime. So meron pa tayong time for wiring. Ang importante, nakakabit na yung araw natin. So ito yung mga ilaw na gagamitin natin. Kaya ako siya nilabas. Ito na rin kasi yung pag-time ko para mag-test ng mga bago naming ilaw. Kasi syempre nasa malayo ka at magagamit mo siya ng moving ka talaga. Kaya yun testing tayo ilaw natin. Alright. So bukas, final setup na nito. Okay, so may na-discover kami. Buti na lang may nag-comment. Nakita niya yung pingas kong bags nandito. Yun. So ito. So may ngiwi ang ating 6-day-old na motor. So nangyari to, ito yung nag-ride kami sa Magallanes, sa Caibiang. So alam niyo yung dinadaanan doon na off-road na maputik. So sementado na yon, doon kami dumaan. Ito ang napalako. And bukas na ang Ironman. At ang dami pa namin ginagawa. Ito po, ilaw, crash card kakatapos lang. Yung exhaust medyo babaguhin pa kasi yung heat guard hindi tumugma. Pag hindi nakatugma yung heat guard, sobrang init nito sa boots. So, naayos pa uli. Let's go. Dagdag trabaho. Hindi ka dyan. Papaklasa ko na ng dahil na-reach na natin yung 1,000, so change oil na. Ito na yung oil filter niya. Ayan. So usually, ang oil filter ng mga big bikes, malalaki, pang kotse. So medyo may kamahalan. 450, 600, siguro 900, pag branded. Sa mga underbone, sa mga maliliit na motor scooter, magkano lang, diba? 100, ganun lang. Ito, 19. 19, hayop. Parang ayoko na mag-change oil bigla. Napalitan na natin ito, change oil natin ito. So, naikakargang lang is dito ay good. Share advance. Kaya, mamay ka sa tinggar. Yun halatang Pepit. Ito yung sumagad.
Ito yung may nag-comment, yung may nakangiti daw na mag. Tapos ito sa kapila. 120 boss, 70. Ay, 19. Nipis, no? Ang nipis sa 120. Alam nyo ba magkano yan? Hiniri ka? Magkano raw yung mags? Magkano yung mags? 104,000. 104,000. Kaskasan nyo pa. Walang hangin, no? Old school, old school. Old school. Kasi masisira pa rin. Susungkit yun. Tandaan. Kanta, 109. Nasa mo na? Hop, hop, hop! Hindi na lang natin na ano, pero na makita. Uy, balbula, balbula. Hangin! Boss Ironman 2024. By the way, gawa ni Master. Gawa ni Master. Hey! Baba, baba, baba. Hey! Nakagawa na sa mga mekaniko namin dito, si Master lang. Renta. Taas niya lang. MotoGP lang. Hindi pa naman kumakasak eh. Lang tayo, computer pa rin. Okay na. Sabi nga yung preno eh. Pin mo. Wow. Yung gitna, yung gitna, yung baba, medyo ganun. Baliktad, yung ilaw dapat nasa baba. Ang hirap nagte-testing ng maraming ilaw. Alas 11 na ng gabi, gusto na namin magpahinga. Taas yung isa, yung road, yung ano, yung nasa taas, parang gago. Pa. Ayan. Pwede pala yun? Kampocha. O, di tatapos. Okay. Ayos na. Lusaw na yung kasalubong ko nito for sure. So alright mga C1 Nation, no? Yun na yung Ducati build natin. Mabilisan lang. Sa loob ng 2 araw, partida, kulang-kulang ang gamit. Ito na yung ilaw na gagamitin namin. All for testing. Slip-on exhaust. Naka-breezy R11 tayo. Ito lang yung napulot ko dahil bitin tayo sa oras. Pero meron akong specific na exhaust na gusto para dito. Pero pwede na to, may rampa lang natin. Tapos, box na ilagay natin. Thank you sa Smoke. Yung ano natin, mga switch, ito. Putyan, dami pindutan. Parang cockpit. O, diba? So, yun. Salamat sa mga mekaniko natin. Tapos na tayo. Ayan, o. So, kita-kits na lang sa grid. Di-deliver na nila to. Boss Ironman 2024. Let's go!